Sobrang tindi po na naging laman between Grandmaster Hans Mokniman at Daniil Dubov. After 18 games ng Blitz, nauwi sa 9-9 yung score. At ito pong game na pinanonood nyo, yan po yung pang 19th game nila na kung saan parang overtime na yan eh. So, sabi ng arbiter, dalawang laro pa kayo. Kung sino maka 1.5 na una, panalo sa match. At sa pagkakataong ito, puti po, si Daniil Dubov dito, slab po ang naging opening nila. Binago ni Niemann. Binugbog kasi ni Dubov. Ito pong si Niemann sa katalan. Kaya nag-slab na lang po. Ito pong si Niemann at napapaisip po siya. Alam niyo po ba, ito pong laro na to parang nakabreak ito ng isang record eh. Most number of decisive game, tama ba? Decisive game sa isa pong Blitz match. Kasi out of 18 games hulaan nyo kung ilan lang ang tabla. Normally, usually mga lagpas kalahati ang tabla sa mga laban. Pero ito po, ito pong laban nila, dalawa lang ang tabla. At ayan na nga po, no, kina-option yung D5, ini-4, kinain yung pawn. Pero tingnan nyo yung setup po, parang ang gulo. Kining mo ba lang ni Dubov? O ba matindi, no? Kinasling nga naman sa queenside. Ay, teka lang, nakabukas yung B-file. Nakakatakot yung ginawa ni Niemann, Parehong matapang, no? King move. Tapos nag-castling sa nakabukas na B-file. Ayan na nga po, nag-rook B1 lang po si Daniil Dubov dito, ina-activate yung tore, atake yan. Siguro makasunod dyan, mga Queen A4 eh. Pero Niemann E5 lang agad. Wow Tapos tinira ng Bishop E3 to develop the Bishop. Inactivate din. Ako, medyo gumanda yung diagonal o pwesto ng Bishop na yan. Sabay inatake ng F5 ni Niemann. Talagang sabayan talaga. Grabe Kasi mabubuksan yung F-file eh. Yung king ni Dubov na nasa F2, medyo maaalangan na yan pag nabuksan yung F-file kasi may mga rook F8 check, something like that, no? Nag-iisip si Dubov. Nag-iisip at medyo pantay po yung oras nila. Nag-bishop lang po sa may D3. Dumipensa lang para pag kinapture yung E4, bishop yung kakapture, lalakas yung knight or yung bishop sa may E4. Nag-iisip dito si Niemann kung ano ang isusunod niya. Umaamba siya. Lamang na sa oras si Dubov. Nag-bishop lang sa D6. Well, gusto atang mag-sacrifice sa H2 Ayan Kaya kining mo ba Kasi pwedeng pawn takes pawn, tapos rook takes pawn, tapos bishop takes G3. Anyway, kining mo ba, tapos knight naman po sa may F6. Mabilis tinira ni Niemann yan. So nagbibigay pressure po yan sa may E4. Ang tanong, libre yung F5 ba? Libre yung F5? Bakit hindi kinakain? Grabe Marami akong tanong, mamaya analyze natin yan, no? After the game. Anyway, tumira po ng Queen A4, hitting the pawn on A7. Medyo alanganin ata si Dubov ba? Kinain po yung E4. Ano mangyari pag kinain yung A7? Kaso kinain lang po ni Dubov yung pawn sa may E4. Grabe, alanganin po yung A7. Pag in A6 mo, bishop takes, may sacrifice Paano mo didepensahan yan? Pag kining mo ba naman, pawn takes E5, malilibre yung A7 dahil nabuksan yung bishop na itim. Hala, ano gagawin ni Niemann dito? B6 lang ang pinawalan. Matindi, nag-create ng light square weaknesses Pero depensado lahat. Wow Sinisinok pa ako. Matindi yun Chumek. Ipapalit siguro Reyna. Kasi pag kining move mo, pawn takes pawn, bishop takes B6 may sacrifice lagi Palit yung Reyna dyan. Ayan, pinalit na nga po yung Reyna. Kung ako si Dubov, hindi ko tayo papalit. Si Dubov, kilala ko si Dubov. Gusto niyan may queen, hindi ipapalit. Tumakbo. Teka lang. Nagbago ng isip. Hawak niya gumanon lang Baka, anong problema dun? Maganda naman yun iwas, tas mag-check. Sa A4 para may bishop A6, kaya napaking move agad, ang bilis tinira. Ni Niemann yung queen, B8, mabilis tinira po yun Mabilis si Niemann. Grabe. Nagsisigawan yung anak ko sa labas. Queen, bumalik lang! Aba, napauwi yung Reyna. Alam ko ba't umuwi? Gusto mag-E4, E5 niyan. Kasi hindi niya na ma-atake. Eto naman po si Niemann, lumipat yung tore sa E8, no? Nag-E1 din yung tore. Atrasan yung mga tore,
Kami naglipatan, umalis na sa H-file. Umatras yung bishop. Para saan yan? Depensa sa B6? O para buksan yung D-file para sa Torre? Oras, 1 minute na lang po. Si Dubob tumira po ng A4. At ayan na po yung attacking sinasabi natin. Mukhang lamang na dito si Dubob. Bumalik yung Torre. Aba, anong threat? Mag-knight G4. Threaten. Ay, ang bilis tumira pagka A4. Queen C. May check sa H3. Kaya pala nag-rook H8. Tumakbo yung king. Tumalon yung kabayo. Oh, nai-hit po yung bishop. Pero yung H2 po hanging ha. Yun yung pinaka-threat ng kabayo na yan eh. Kinain lang po yung B6. Malamang babawiin at binawi po ng bishop. Binawi yung bishop. Hindi basta-basta matakes yung E5, no? Kasi may kain sa bishop na nasa E3. Knight takes E3. Nag-iisip dito si Dubob. Pwede ba C4, C5? C4, C5, no? Taki lang. Ay, dinipensahan pala yung H2 muna. Nakahanga pala yun. Nag-H4. Queen lang sa may C7. Antindi. Pawn takes pawn. Queen takes G3 ang threat. Kailangan dipensahan yung G3. Kailangan dipensahan. Kaya napa-king move na lang yan. 28 seconds na lang po si Dubob. 1 minute pa si Niemann. Kinapture na yung bishop. Binawi ng Torre. Of course, sabay G4. Pinakain yung pawn. Matindi. Bakit? Para mabuksan yung H-file. Wow, nag-rook lang naman sa may F3. Binigay na. Pawn takes pawn. Mukhang lamang na siniman dito Nag-C4 o magsi-C5. Kinain lang po yung pawn. Binawi. C5 yung threat. Paano mo didepensan yung C5? Alanganin Kulong yung bishop. Nakapin Forsado ata mag-C5 yung black. Kaso pag nag-C5 ka dyan, maharangan yung bishop mo, magiging po na malaki. I-D5 Grabe Queen lang sa may E7. Teka, may C5 na sir. Anong plano niyan? Queen H4. Papasok yung Reyna. C5 lang 9 seconds. Dubob, wala nang oras. Less than 10 seconds ako. Ay, tumira ka. Idol, tumira ka dun. Tumira ka. Sini-5 na nga. Queen, pumasok. Yan yung sinasabi ko Humarang rook F3 para walang rook F8 check. Para walang rook F8 check. Tama. Tama, para walang rook F8 check, no? Anong ititira dyan? Grabe Pwede Queen G4, tabla ihaharang lang Drawish na Oh, tumira rook F8. Pero kinain lang. Mali ata, may check ka ng Queen Ayun na. Kain Torre. Teka lang. Yari na to Check. Check sa G3, check sa G1. Oh, check ulit sa E3. Queen takes. Ayun, naparesign si Lupo. Teka lang po i-analyze natin, i-post lang natin yan at i-analyze po natin yung nangyari sa laro kasi marami akong tanong Grabe panalo si Nima doon, napaka-exciting ng laban. Ano mo nangyari? So, islab po yung nangyari sa kanila. Bishop F5 yung tinira at ayan na nga po medyo okay naman sa opening daw according sa engine evaluation, nakikita nyo naman close to equal yan. Ngayon dito nagkagulo Kasi nagkasling si Niemann, abay lamang daw po dito. Ito pong si Dubob. Lamang pala to, no? King G2 daw ang tira. Well, anyway, ang tinira po is rook B1. Tama naman, atakihin mo yon. Nag-E5 Niemann. Tumira po ng Bishop E3, F5, tapos nag-Bishop E4. Dito ako nagtake. Pagkatira po ng Bishop D6. Anong mangyayari kapag kinapture mo ito? Yan yung gusto ko malaman Anong mangyayari dyan? Anong tira? Ang sabi ng engine, E takes D4. Pagka-capture lang, anong gagawin? Rook takes H2. Sanggala. Yung pala yung threat. Ayan lalim Ayun lalim. Lalim. Kaya balik tayo doon. Kaya pagka Bishop D3, Knight, Bishop doon, hindi kinain, nag-king move lang Kaya nag-king move. Pagka king move, nag-knight doon, libre pa rin no? Pero hindi kinain yan Ano mangyayari pag kinapture? Dito? Ano mangyayari?
Knight D5, papasok doon. Doon lamang pa rin, bishop dito, medyo gumulo. Medyo gumulo, no? Tapos e takes D4, pawn takes D4. Yan, medyo magulo pa rin, pero lamang pa rin yan eh. Yan daw ang magandang tira ni Dubov. Kaso hindi nakuha ni Dubov yun. So pagka Knight F6 kasi, nag-Queen A4, dito yung magulo eh. Tumira po ng pawn takes din, and then nag-B6 lang. Pagka B6, tumira po ng Queen check, pumunta doon, Queen A4, nag-King move lang, and then nag-Queen sa may C2. Actually, dito daw po, slightly better si Dubov. Pagkatira ng Rook E8, which is not so good, nag-Rook lang po sa may E1, nag-Bishop C7, and then after A4, lamang daw po ang puti. Medyo nakaangat ng konti yung bar. Kaso, ang tinira po niyan, pagka Rook H6, tumira po ng A5, lamang pa rin si Dubov pala. Tapos pagkatira ng Queen C8, nag-king move eh. Yun daw ang mali. Hindi na kailangan yung king move. Kasi wala naman daw kwenta yung check. Ang maganda daw, kainin mo na agad. So, anong difference yan? Pag kinapture niya dito, tapos magdi-D5 ka. Ang difference niya, wala pa yung knight dito. Yung check po dito, hindi naman iindayin. Tatakbuhan mo lang yan. Yun ang sinasabi po ng engine. Pero balik tayo doon sa Queen C8. Ang ginawa kasi nag-king move agad, dumipensa si Dubov. Nag-knight jump, ay yun ang problema. Wala siyang bishop dito. Na pressure yung dalawa eh, no? Kaya nga po kinapture takes and then nag H4. Pagka H4 nag Queen C7. Ito maganda yung Queen C7. Ang threat na kasi ganito eh. Ganito, ay mawala yung araw. Eh no, tas ganun. Oh, yan yung threat niya eh. Kaya dinipensahan niya na pa-king move tapos knight takes and then pawn sa G5. Grabe yung pawn G5. Ang tindi nito. Pag kinapture mo kasi bubuka ka yung king eh. Ayan oh, luluwa. Mamamati siguro yun. Anyway, nag-rook lang sa F3, tumira po ng pawn takes, and then C4, mali pala yung C4. Pagka takes sa may G3, binawi po ng Torre, and then queen sa may E7, matindi, no? Matindi yung queen sa E7. Oh, kasi pagka C5, kala mo, okay na, queen H4 eh. Nayari sa queen H4 eh. Di madipensahan. No? Oh, anong gagawin mo? May check dito eh. Tapos rook F8. Kaya nga po napag ganun yan eh. Ngayon, ang ganda ng tinira na rook D8 ni Niemann. May tanong ako dito eh. Ano mangyayari pag kinapture? Rook takes F8 lang daw. Oh. Tapos, ano mangyayari dyan? Agwari, kinain to. Paano mo mamatihin? Queen G5. Wow, mati na pala. Walang iya. Mati na pala. O, maki-queenless ka. Nahanap ko kung paano. Yun lang pala. Ganun lang pala kasimple. Kaya pala napakain na lang dun, no? At hindi na kinapture. Ito nangyari. Ito, madali na ito. Ayan, nag-resign na po dyan. Kasi only square mo. Pag bumalik ka dito kasi may check na isa pa, di ba? So, pag pumunta ka naman dito, makakain. At maubos din. Eventually, bagsak na bagsak lahat. At dahil po sa panalo ni Dubov na yan, 10-9 ang score. At ang ending nung game number 20. Ito po, game number 20, nauwi sa tabla yan. Sisilang tinira ni Dubov, magpipilit sana, pero wala, inapalit-palit ni Niemann to. Ayan, oh, pinalit-palit lang. Tapos, accurate siya sa endgame na to. Oh, ang linis ng laro dyan, oh. Okay, simple. Alright, nasimple lahat. Wala na equal. Tabla lang kailangan ni Niemann eh. Sobrang, ayan oh, nagtatry magulo si Dubov pero hindi mo pa eh. Oh, siya pa nga tagili dito. Actually, kung magkakapilitan eh. Ang ganda ng tulak. Hindi makain yan eh. Ganun no, tas mati ka. Mati ka dito. Anyway, yun yan na nangyari. And eto, parang winning pa nga. Oops, tulak, ganun, sacrifice. Kaso tabla pa rin. Ayan, uwi sa tabla. Tabla lang naman ang kailangan ni Niemann. At dahil doon, nanalo si Niemann sa match. Ibig sabihin, nakabawi siya. Pero sobrang ganda ng laban. Actually, ang daming laro niyan. Sobrang gaganda ng laban lagi. Nakaka-excite panoorin. Walang boring na laro. Kahit yung dalawang tabla nila, nagkadiktikan doon hanggang dulo. Ito ka tabla din, nagkadiktikan pa hanggang dulo, di ba? So, very exciting yung match na napanood ko kagabi. Nakakaaliw. Anyway, abangan po natin yung iba pang matchup ni Niemann. Sayang lang, no? Tinalo niyo idol ko. Nakabawi. Baka may ano pa to.
round 3 pa. 1-1 score nila eh. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Hanggang sa muli pagkikita, God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you.